Maaari bang mag-walk-in sa PSA kahit walang online appointment? So yun po ang pag-uusapan natin sa video na to dahil marami pong nagtatanong sa ating previous video about how to online appointment or kung paano mag-online appointment. So maraming katanungan kung maaari bang mag-walk-in kahit walang online appointment. So pasensya na dahil hindi ko talaga masasagot ang tanong na yan dahil depende po yan sa lugar. Pero i-share ko lamang po sa video na to yung pagkakaalam ko para at least magkaroon po kayo ng idea. So kung isi-search po natin, talagang kailangan ng online appointment. Pero base sa tatlong PSA na na-search ko po doon po sa lugar namin at sa Cebu at dito po sa Bohol, ay maaari pong mag-walk-in. Kaya lang dapat ay meron po kayong national ID. At tandaan po na kailangan po talaga ay maaga po kayong pumunta doon sa PSA office or kahit o kung saang branch man po kayo dahil limited lamang po yung number po nila para dun sa mga mag-walk-in. So, hindi ako sure para dun sa ibang lugar kung talagang tumatanggap sila ng walk-in. Pero kadalasan po talaga ay kailangan na ng online appointment po. So, meron akong dalawang video na nai-upload. Maaari niyo pong tingnan yun kung paano po mag-online appointment sa PSA para hindi na po kayo mahirapan. Meron din namang iba na kung talaga pong hindi kayo marunong sa kung paano yung computer o kung paano mag-online, maaari po kayong magtungo sa or magtanong dyan po sa malapit sa inyo kung saan po maaaring magpa-online appointment. Kaya lang, meron pong bayad. Yung iba humihingi po ng napakalaking bayad para sa pag-online appointment. Beware po sa mga ganyan, sa mga scammer, ganon. Hindi nga po masyadong madali yung pag-online appointment dahil marami kang ipi-fill up. Pero parang napaka-unfair naman kung sobrang laki nung hihingin mo dun sa gustong magpa-online appointment. So, pwede nyo po akong i-message. Hanapin nyo po yung Facebook page ko po na Janice Darcy or kahit dun po sa Facebook page ko po na Civil Service Exam Review by Janice Darcy. Pwede nyo po akong i-chat doon kung gusto nyo po magpa-online appointment. Hindi nga lang po ako sure kung available ako doon sa time na mag-message po kayo pero baka sakali naman so pwede lang po kayo makalibre sa akin pero kung busy po ako so hindi ko po kayo matutulungan. So yung the best way ko lang po talaga na maitutulong ay nag-upload po ako ng yung video ko po kung paano mag-online appointment sa PSA para at least may guide po kayo doon sa kahit sa cellphone pwede po kayo mag-online appointment. Sundin nyo lamang po yung ginagawa ko dun sa video ko. So, pakihanap na lamang po ang video. Nandito lang po sa ating YouTube channel. I-click nyo lamang po itong YouTube channel ko na Janice Darcy at makikita nyo po lahat ng videos na na-upload ko. So, please huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe para palaging updated sa mga video na maaaring kakailanganin nyo rin po in the future. So, again, uulitin ko po. Maaari pong mag-walk-in sa ibang lugar pero hindi ko po may bibigay dahil wala po akong knowledge, wala po akong idea doon po sa ibang lugar. Dito sa Bohol at sa Cebu, pwede pong mag-walk-in pero limited po yung number at kailangan sobrang aga nyo pong magpunta. So dito sa Bohol, kailangan meron ka pong national ID. Kung wala, hindi ka po pwedeng mag-walk-in. Marami po tayong videos dito po sa ating YouTube channel. Sobrang dami po nating videos about sa PSA. Meron din po tayong video kung paano gumawa ng authorization letter para po dun sa mga napag-utusan lamang. So tandaan na ang pwede lamang pong kumuha ng PSA birth certificate ng hindi kailangan ng authorization letter ay yun lamang pong mga magulang, yung parents. Kung ikaw ay parents, pwede kang kumuha ng birth certificate ng iyong anak kung kahit walang authorization letter. Pwede rin kung ikaw ay anak, pwede ka rin kumuha ng birth certificate ng iyong magulang nang hindi na kailangan ng authorization letter. Pero tandaan, kung kapatid at kung ibang tao, kaibigan, kailangan na po ng authorization letter. So meron din po tayong video niyan dito po sa ating YouTube channel kung paano gumawa ng authorization letter. So by the way, para din po sa yung mga may problema kung paano yung pag-late register, kung hindi pa po kayo rehistrado, so, meron din po tayong video nandito lahat sa ating YouTube channel. So, yan lamang po sa video na to. Sana po ay nakatulong sa inyo. At yung pinaka-advice ko po is mag-secure na lamang po talaga ng online appointment para sigurado po kayo. At para hindi po kayo magmadaling pumunta doon. Kasi alam po ninyo kung ano yung oras ng inyong appointment.
So, para na rin po sa karagdagang impormasyon, yun nga po palang birth certificate sa PSA ay nagkakahalaga po ng 155 pesos. Yung lahat ng certificate, yung death certificate, marriage certificate, birth certificate, 155 pesos po yung bawat kopya. Samantalang yung Sinomar naman po ay, or yung certificate of no marriage ay 210 pesos po. Salamat po sa panonood and huwag kalimutang mag-subscribe.